si Tigre at si Pagong. Isang araw, nagkita ang tigre at ang pagong. Nais ng pagong na makapagkaibigan kay tigre. Ngunit, tumawa lang na malakas ang tigre at takot niyang sabi na, Hindi ang isang tulad mo ang nais kong kaibigan. Ang gusto ko ay iyong kasing laki at kasing lakas ko. Hindi tulad mong lampan at maliit at sobra pa ang kupad kumilos. Ang pagong ay napahiya sa tinura ng tigre. Sobra kang mapang-api. Minamaliit mo ang aking kakayahan. Dapat mong malaman na ang maliit ay nakakapuwing. Napika si Tigre. Hinamon niya ng karera si Pagong upang mapatunayan nito ang kanyang sinasabi. Tinanggap naman ni Pagong ang hamon ni Tigre. Kapag ako ay tinalo mo sa labanang ito ay pagsisilbihan kita sa habang panahon. Matibay ka talaga ha? Pwes, kailan mo gustong umpisahan ng karera? takot niyang sambit ng tigre. Bukas ng umaga sa lugar ding ito. Tuwang-tuwa si tigre dahil sigurado niya nang talo si Pagong sa karera. Malaki siya at mabilis tumakbo, subalit si Pagong ay matalino. Kinausap niya ang apat na kaibigang Pagong. Pinapwesto niya ang mga ito sa tuktok bawat bundok hanggang sa ikalimang bundok. Kinabukasan, maagang dumating si Tigre. Ngunit tulad ng inaasahan, wala pa ang kanyang makakalaban sa karera. O paano? Dito pa lamang ay nahuhuli ka na. Ano bang kondisyon ng karera natin? Tanong ng tigre. Okay, ganito ang gagawin natin. Ang maunang makarating sa ikalimang tuktok ng bundok na iyon ay siyang panalo. Sambit ng Pagong. Tulad ng dapat asahan, natabunan ng alikabok si Pagong. Naunang sinapit ng tigre ang unang bundok. Ngunit laking gulat niya ay naroon na ang Pagong na ang akala niya ay ang kanyang kalaban. Nagpatuloy sa pagtakbo si tigre hanggang sa ikalawang bundok. Ganoon din ang kanyang diatnan. Mayroon na namang isang pagong doon. Galit na nagpatuloy sa pagtakbo ang tigre hanggang sa ikatlong bundok. Muli ay may isang pagong na naman doon. Ganoon din sa ikaapat at ikalimang bundok. Dahilan sa matinding kahihiyan at galit sa kanyang pagkatalo, tinadyakan niya ng malakas ang Pagong. Matigas ang likod ng Pagong, kaya hindi ito nasaktan. Sa halip, ang tigre ay umutungal ng iyak dahil sa nabiyak niyang kuko, na dulot ng pagsipa niya sa mahina at maliit na Pagong.